At ito nga ang sabi ng Vice Presidente sa NBI, mga boss. Hindi siya personal. Ayan, kung bakit daw po hindi personal na pumunta ang ating Vice Presidente, kasi para sa akin, hindi masasagot. Mahihirapan po. Bakit daw po, ma'am? Jed, ito pang paniniwala ni VP Sara na hindi magiging patas ang NBI sa kanya ang dahilan kung bakit hindi siya personal na pumunta sa tanggapan ng NBI. Ang NBI nga. Sorry Director Jimmy Santiago, pasensya na kung sasabihin namin, which is ito yung nahahalata at nararamdaman ng taong bayan. Na medyo pagdating daw po kay Vice Presidente, malambot daw po kayo. No? Medyo kailangan daw po ng konting sigasig at konting tibay ng kamao. Talagang kailangan pumunta ka dito sa araw na ito. Kapag ka hindi, may kalalagyan. Dapat ganun ho, mga kababayan. Kasi tayong mamamayang Pilipino, kapag inimbita ka ng NBI, at hindi ka pumunta, naku, wala nang palugit yan. Wala nang, hihintayin ka namin hanggang ganito. Hindi pumunta. Sige, kargahan mo ng arrest warrant yan, o kargahan mo ng subpoena yan, o kung ano-ano pa, para pumunta sa BP. Hihintayin po namin kayo hanggang December 31. Hindi pa patas sa inyo yun, ha? Monica, yan nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kanina sa panayam ng media sa kanyang tanggapan sa Mandaluyong City na naniniwala na siya na hindi umano magiging patas ang magiging investigasyon na gagawin ng NBI. Sabi, lahat na lang po hindi patas. Congress hindi patas. NBI hindi patas. Lahat na po hindi patas. Sa lahat po ng nagpapatawag sa kanila at meron naman pong sapat na dahilan kung bakit po sila ipinapatawag, lahat hindi patas. Ano ba yun? So, ibig sabihin tayo mga kababayan, kunyari si Mark Ramos nakagawa ng ganyang pagbabanta sa kung sino man. No? Tapos, ang sinabi, tapos ipinatawag ako ng NBI. Sabihin ko lang, hindi patas ang NBI, kaya hindi ako pupunta. Yun na yun. Tapos na yun. Hindi, malamang ho, hindi, mga kababayan. Malamang ho, hahagilapin ako ng NBI. Di ho ba? Muling inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga opsyon na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado, gaya ng pagbibigay na lang ng sulat. Ito ho, yung sinasabi ng Vice Presidente na pagbibigay ng opsyon ng kanyang abogado, taliwas po ito doon sa interview na nakita ko na habang naglalakad siya. Doon sa interview na nakita ko, napanood ko habang naglalakad siya, ang sinabi niya doon, mga kababayan, abogado ako. Alam ko yung mga sinabi ko kung makakasuhan ako o hindi. Dito pa lang mga kababayan, dapat hindi niya na kailangan ng abogado. Dapat rektahan na po, siya na ang pumunta. Since nasabi niya naman po doon sa isang interview niya na alam niya kung ano dapat, no? Alam niya kung ano yung kanyang mga sinabi at kung ito ba ay kakaso-kaso o hindi, dapat siya na nagpapaliwanag nun. Pero ito, bakit ganun? Bakit abogado? Binigyan siya ng mga opsyon at ang isang opsyon yung papabor sa kanila na hindi na umattend. Paper o affidavit. Kaya sinabi niya na hindi rin siya pumuntang personal kanina sa opisina ng NBI dahil wala rin naman magbabago dahil aniya una pa lang ay may plano na ang mga ito na sampahan siya ng kaso. Lalo na kapag hindi mo ipinaliwanag yan. Di ho ba? Unang-una mga kababayan, sa atin po, mga normal na mga tao, simpleng mamamayan, no? Kita na natin maayos ang pagkakaintindi natin na pagbabanta talaga yung mga binitiwang kataga ng ating Vice Presidente, mga bossing. No? So ngayon, lalo pa kaya yung mga NBI, lalo pa kaya yung mga alagad ng batas, mga kababayan. So ngayon, kaya sila pinapapunta, mga bossing, upang ipagtanggol yung kanilang sarili. Di ba? Upang burahin sa isipan ng mamamayang Pilipino at ng mga taga-NBI na hindi dapat ako kasuhan. Pero, wala ho. Mas pinipili ho talaga
na wag magsalita. Dahil na siguro ramdam na din po nila, mga kababayan, kada po ibinubuka nila ang kanilang bibig, kada po nagsasalita silang lahat na, pati sila Panelo, lalo pong naliligwak sila. Si Panelo, nakita nyo, di ba, nagyabang. Pupunta kami, biglang kinancel. Ibinalik ng ano. Ayun, nanggigil si dating Pangulong Duterte doon sa Congress. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil lahat hindi patas. Kapag kadating ho sa kanila, mga kababayan, lahat hindi patas, lahat pinupolitika. Samantalang rinig na rinig ng sambayan ng Pilipino na may pagbabanta. Yung kanilang mga sasabihin o depensa ang hinihintay. Alam niyo po, mga kababayan, sabihin na natin, okay, pagbigyan natin yung mga sinasabi nilang hindi patas ang NBI. Maisa sa publiko din po yung sasabihin niya, mga bossing bilang Vice Presidente yung kanyang paliwanag. At dito po, mga bossing, ang makakarinig na bawat Pilipino, marirealize natin, ganun pala ang ibig sabihin ng Vice Presidente. Kaya hindi dapat siya makasuhan. Tayo mismo, mga kababayan, baka idepensa pa natin ang Vice Presidente. Kapag ka narinig natin yung mismong kanyang depensa para sa sarili. Kaso lahat hindi patas sa kanila, kaya hindi daw po sila uma-attend, ano? Pero may party. Doon sa party, a-attend. kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga... ano pa masasabi niyo doon, mga kababayan, mga boss, mga chief, mga amo, sir, madam? Hindi pa po ba utak kriminal yung ganun? Umpisahan natin doon sa simpleng, hindi simple Umpisahan natin doon sa paghuhukay ng labi ng matagal ng yumao, na matagal ng nakalibing, na yung dating mga kakamping, mga kumukontra sa paglibing ng ating dating Pangulo, Marcos Sr. No? Hukayin mo tapos itatapon mo sa West Philippine Sea, doon pa lang mga bossing sablay na. Pumunta ka doon sa punto na may nanghihingi daw bata, akala ko naman musmus talaga, doon sa relos ng ating Pangulo, gustong putulin ang ulo ng Pangulo. Pang-utak kriminal na po. Pumunta ka doon sa sinabi nila na pinatayan daw po sila ng ilaw, pero nasa loob ng switch. Nasa loob ng kwarto nila yung switch ng ilaw. So sa alamang po, sila ang nagpatay ng ilaw na yon, pinalabas na pinatayan sila ng ilaw, doon sinabi mismo yung pagbabanta po, mga kababayan. Doon din po, pang-utak kriminal din po, mga bossing. Di ba? Sorry, hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya, ageist. Sinabi niya, ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko pala. Ano masasabi mo doon? Miski po kami, simpleng mamamayan Yun po ang pagkakaintindi namin. Alampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President. Take note, mga kababayan, yun po mismo yung taong pinagbantaan niya. Ano gusto? Ano lang yan, joke only lang yan si Sara. No? Tapos, kung babalikan natin yung mga track record po nung pamilya nila, nung dating Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay nanunungkulan, yung mga EJK, etc., ano isipin mo? Kumbaga, parang isang tabi mo lang yan, joke only lang yan. Hindi mo maiisip na, grabe naman ito.